guys! Welcome back to my YouTube channel. Hello! So ngayon, pupunta kami sa St. Luke's BGC. Ngayon yung schedule ko ng anomaly scan. It's 8:48. Ang schedule namin is 9. Pero madali lang naman ako gisingin, no? Level 30 na. Anomaly scan. Dali tayo. Ay ka dito. Anomaly scan. Ganito pala mag-alaga ng buntis. Anomaly scan. Ay, gumising. Sasama mo kita sa parents mo. Naninipa yung buntis. Baby ka din. Hindi ko tutanggalin to dito hanggang di ko magugising. Kasi malilate ka tayo. Gising na. Gising na ako. Ligo ka na. Gusto mo breakfast? Yun lang. Paano naging makikita? Pwede na yun. Madali lang yun. Sa 8:30 nandun na tayo. Kasi mag-antay tayo na 30 minutes to hospital yun. Pangit na rason. So, okay. Sasama namin kayo today sa aming check-up. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Okay guys, ito muna binigay. Mamaya pa yung mas maraming pictures. Pero first time makikita ni Boom. Saan ba? Ito. Oo nga, nakita ko yung mga sa'yo, diba? Para sa'yo ba yun? Bawal sa akin? Ay, sorry. Batay-tay niya. Wow. Kamaya pa yung mas maraming pictures. Cute na cute talaga ako dito, promise. Balik na lang ulit kami na CPN. Okay, so mamaya pang 3 PM yung appointment namin with Dr. Santo Domingo. So, uwi muna kami since, ano pa lang, 10:46 AM pa lang. Eh, malapit lang naman to sa bahay ni Laverne. So, wait muna kami doon. Video yan! Hello! I love you! Uy, gabi ka pa ni baby, tinaluwanin eh. Pasaway! Yung ilaw niya parang Google, yung ilaw Google. So, papunta na kami sa St. Luke's ulit. Hi guys, punalit kami sa St. Luke's. Nasabi ko na lang. Hi, sorry. Kukunin muna namin yung result ng anomaly scan sa Women's Healthcare. Tapos, punta na kami kay Doktora. Dito na kami, para kami nasa mall. Yung photo ba namin? Family ba? Wala pa si Doc. Kung ka mga mami? Uwe? Ayaw mo? Ayaw mo mga mami? Ano ang definition ng mukhang mami? Di ba mga nakadress? Short hair. Buntis. Ay! Malamang mami nga. Ikaw hindi ka mga daddy. Parang ang kapatid ng anak ko. Ay, pagupit ka na lang. Kapagupit na nga ako. Hindi pa halata yun sa'yo. Nilalat lang 22 weeks na siya.
Ganda ng mami. Sana magbana si baby. Mas maganda kapag babae. Ilang beses ko siya nilalagyan ng filter na pag babae. Ang ganda niya pag babae siya. Siguro kasing kulit mo yung baby, no? Kanina ang kulit niya talaga. Kwento mo sa kanila yung nangyari. Mamaya kakwento ko yun pag nakasit down. Di ba't hindi ka ba nakasit down? Hindi mamaya na. Wow! Slow mo ko yun. Guys, kayo may ngay kay Riva. Paprank mo siya. Nakakapuisit ka, tabi mo ako. Ano yung if ever, ano yung maprank mo? Kinausap ko lahat na babae yung anak natin. Ganun lang ka talaga. Love, nakita ko yung bajajay niya kanina. Hindi mo ako maluloko. Okay, ito na kami with Dr. Santo Domingo. Uwi na kami and kakwentuhan ko kayo kung kamusta si baby. Ayun na. Hello guys! So ayan, nakauwi na kami. Sorry nga pala if hindi kami masyado nakapag-vlog sa loob. Kasi sa St. Luke's daw, bawal nga talagang mag-film sa loob. So, ayun, ikukwento ko na sa inyo kung kamusta na nga ba si baby. Para pala sa mga hindi nakakaalam, yung congenital anomaly scan, yun yung mas detailed na ultrasound. Doon mo makikita kung may physical abnormalities yung baby. Yung iba, yun yung inaantay nila para malaman yung gender. Pero yung sa akin kasi, sa case ko, sabi nung doctor, nung nagpa-check up ako, nalaman na agad yung sa baby ko. Ito yung pinaka-sure daw na ultrasound kung ano talaga yung baby. And don't worry guys, tuloy na tuloy, girl talaga siya. Nakita ko din kanina sa ultrasound. Ay, by the way, we ordered ramen. Dahil ang ulan ngayon, ang sarap mag-ramen. At, thank you, Wabi. Ang sarap mag-ramen ngayon. Una pa lang, gusto ko na talaga mag-congenital anomaly scan dahil praning ako. Talagang gusto ko nang malaman kung okay lang ba si baby, normal ba siya, safe ba siya, healthy ba siya. Yun yung mga tuwatak ko sa isip ko. Pero bawal pa siya gawin kapag maaga pa. Hindi ako OB-GYN, pero ang alam ko, mas okay na mag-anomaly scan kapag 20 to 24 weeks ka na. Eh ako, 22 weeks na ako, so pwede na. Inantay ko talaga siya. At ito talaga yung isa sa pinaka-inaantay ko na procedure na gagawin sa akin dahil nga dito mo malalaman kung okay lang si baby. So, ito yung binigay nila sa amin sa anomaly scan. Itong printed na pictures ng ultrasound and then yung result. Dalawa to. Yung isa binigay namin kay Doc. And then CD. Nandun din yung iba pang photos ni baby. Kaya ako pa nakamoy. So, yun kanina, kailangan kong tumagilid kasi si baby nakatalikod siya. Pero hindi naman super tagal bago siya nagpakita. Pero, one thing's for sure, malikot talaga siya. Kahit ako din naman, lagi ko siyang nararamdaman. Ang likot-likot niya, lagi siyang naninipa. Pwede kang taekwondo paglabas mo ng tiyan ko. Para sa nanay, makulit. Tinatanong ba kita ng mga tanong? Mga opinion ka ba dyan sa gilid? So yun, cute na cute ako kanina. Sayang nga kasi bawal yung video sa loob. Hindi siya parang yung 4D na ultrasound since hindi pa nga fully formed talaga ng bongga-bongga yung face ni baby. Iba talaga pa nakita mo yung eyes, yung nose, yung lips. Ito, i-insert ako ng picture dito. Isa yan sa nakunan kanina, saktong umanga siya. Ewan ko kung parang humihikab siya or parang nagugutom siya. Sobrang cute na na-capture yung moment na yun. Hindi pa sobrang kita ng face niya. Kaya kailangan ko tumagilid para makita nga yung face. Kasi isa sa pinaka-important sa anomaly scan is makita yung nose, yung lips, yung mouth. Nakakatuwa kanina kasi sabi ni Doc, okay, bilangin na natin yung fingers and yung toes. So, nung pagkasabi ni Doc, nung gumunon agad yung baby ko. Tapos sabi niya, ay, very good, nagpapabilang siya ng fingers, sabi. So, cute na kita ko. Tapos nung nabilang na yung fingers, gumanon siya. Parang sabi, sabi sa inyo, parang nagyabang siya na kompleto yung fingers niya. Natuwa din ako dun, tapos chinek din syempre yung heart niya, yung stomach niya, yung kidney. Ayun, chinek yun lahat. Actually, madami. Hindi naman kasi ako like yung alam yung medical terms nila, pero after nun, di ba, pumunta pa ako sa OB ko. So, sabi niya,
sobrang okay daw ni baby. Kasi wala naman daw 100% sa ultrasound, pero 90% sobrang okay daw ni baby. Ang ganda ng heartbeat niya. Pati yung cord niya intact talaga. Yun yung isa sa pinaka-importante talaga. Parang yun lang naman yung pinaka-important. Siyempre, sasabihin naman ng OB if may naging problem. And yes, confirmed din na 22 weeks ako. So, consistent naman yung mga ultrasound ko. Ang hindi lang consistent, yung pinakauna kong ultrasound sa QC kasi ang sinundan nun is yung last date ng menstruation ko. So, yun lang naman. Ang next na balik ko dun sa July pa. How much pala yung anomaly scan? Nasa 4,000. Siguro prepare sila ng 4,000. Pero hindi pa kasama dun yung... Discounted na kasi nakasulat. Bakit discounted? Ito nasa 4,100. Ano sa 4,100 ganun? Bakit discounted? Sa gitna 3,800. Promo na nakasulat. Sabi promo pala ang St. Louis. 6,600. 6,600 eh. Hindi pa kasama dun yung sa doctor nyo ha. Yung, syempre pupunta ko sa doctor para ipabasa yung result mo. Yung check-up, hindi pa kasama dun. Pero nasa 1,000 lang naman yung binayaran dun. Ano ba? Sa mga first-time moms dyan, ask your OB na lang. Kasi ang OB ko din nagsabi sa akin na kailangan ko mag-anomaly scan, gano'n. Hindi naman kayo pwede atang mag-decide na magka-anomaly scan ka kung kailan mo lang gusto. Kailangan atang yung permission ng OB. I'm so happy. Pinagdasal ko din talaga. Araw-araw talaga kasama sa dasal ko na healthy, normal, safe si baby. Ayun naman, in-update ko lang din kayo kung kamusta na siya. At ako kung okay naman ako, mas relax ako ngayon. Sabi din naman ni Doc, 5 to 6 months, yun daw yung pinaka-high na stage ng pregnancy. So, I'm okay right now. Yun lang guys. Let me know if gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng update. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo vlog na gawin ko. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye-bye!